Shalom sa inyong lahat. Yamang nalalaman ninyo na kayo ay tatanggap mula sa Panginoon ng gantimpalang mana dahil ang Panginoon, ang Kristo, ang inyong pinaglilingkuran. Colosas 3:24. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Darahin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang tunay na Josue, ang antitipo. Kilala mo? Mga leksyon ng panampalataya mula sa Josue. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ama namin, sa ngalan ni Jesus, o Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan upang makalakad kami sa inyong katotohanan. Ilakip mo ang aming puso upang matakot sa iyong pangalan. Nagpapasalamat kami sa inyo ng buong puso, o Panginoon naming Diyos. At luluwalhatiin namin ang inyong pangalan magpakailanman. Amen. Pang-sampung leksyon, ang tunay na Josue. Ang ating susing talata ay 1 Korinto 10:11. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katotohanan ng katapusan ng mga panahon. Sa aklat ng Josue, may isang kaisipang ang buhay na nakaturo ang pangunahing tauhan nito lagpas sa kanyang sarili tungo sa isang realidad na mas malaki kaysa ang tao mismo. Makikita natin ang prinsipyong ito sa buong Biblia, gaya ng lupang Kanaan, isang simbolo ng ating walang hanggang pag-asa sa isang bagong lupa. Ito yung bagong langit, bagong lupa. Pag-aaralan natin kung paano ang Biblia mismo ay naglalaman ng mga nagpapahiwatig na tipolohiya at paano inaanino ng buhay ni Josue ang ministeryo ng Mesyas. Tatlong paghahati. Una, dating naisip sa lumang tipan ay nasa bago. Kalawa, Yehoshua at Yeshua. Ikatlo, ang Mesyas at kanyang iglesia. Doon sa una ay dalawang tatalakayin, tipolohiya sa Biblia, tipo at antitipo. Dalawa pa rin sa ikalawa. Si Josue ang tipo at ang tunay na Josue ang antitipo. At sa huli ay titingnan natin si Josue at tayo. Yung unang pagkakahati. Ang ating talata ay Roma 5:14. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Yan, ang tipo. Si Adan ay tipo ng darating na ating Panginoong Hesus. Ipinapaliwanag ang tipolohiya.
Ginamit ng mga biblikal na siping ito ang terminong tipo, Grego na typos, o antitipo, Grego na antitypos, upang tumukoy sa paraan ng manunulat ng bagong tipan na linawin ang ugnayan sa pagitan ng isang lupang tipang talata o pangyayari at ang kahulugan nito sa kanyang panahon o sa hinaharap. Ang tipolohiya ay isang tiyak na interpretasyon ng mga tao, pangyayari, o institusyon na dating naisip ni Jesus o ibang mga realidad na nakapaloob sa Ebanghelyo. Ang tipo ay tumutugma sa antitipo bilang isang hulmahan o isang hungkag na forma kahit pa ang huli ang antitipo mas lubos na tumutupad sa layunin ng tipo. Ibig sabihin ay yung tipo ay anino sa antitipo. Yung ibig sabihin ng anti dun sa antitype ay hindi laban sa tipo, hindi. Ang ibig sabihin ng antitype ay in place of the type, sa lugar ng tipo. Kaya ang halimbawa nito ay halimbawa yung sanktuaryo sa lupa. Ito ang tipo. Ang antitipo ay yung sanktuaryo sa langit. Yan ang pinakasimpleng paliwanag ng tipo at antitipo. Pagka tinignan natin yung tipo, nauunawaan natin yung antitipo. Kapag tinignan natin yung antitipo, may malalaman tayo dahil mayroong tipo. Ayan. Ay, yung prinsipyong yan, typology ang tawag dyan, ay yan ang takbo ng ating pag-aaral sa leksyong ito. Kaya ang biblikal na tipo ay hinuhubog ayon sa isang banal na disenyo na konkretong umiiral o sa konsepto sa isipan ng Diyos na nagsisilbi ito upang hubugin ang hinaharap ng mga kopya, ah, mga antitipo, yung mga copies. Yan isa pang pagtawag sa antitipo, mga kopya. Pinagtitibay ang tipolohiya. Mahalaga na maunawaan ang mga manunulat ng bagong tipan ay hindi sa palarang ipinapalagay ang isang kahulugang tipolohikal sa mga talata sa lumang tipan upang gumawa ng isang punto. Ang isang lumang tipang tipo ay laging pinagtitibay sa mga propetikong nakasulat bago matamo nito ang isang antitipikal na katuparan sa bagong tipan. Ibig sabihin, yung mga sumusulat sa bagong tipan ay hindi basta-basta yan ah, ibinabagay yung tipo sa antitipo. Hindi. Ang Biblia mismo ang gumagawa niyan. Inilalarawan ang tipolohiya. Lumilitaw si David sa lumang tipan at pagkatapos dating naisip ay nasa bago. Yung mga sinasabi kay David sa lumang tipan, gagamitin yan sa bagong tipan. Ah, Yan ang ibig sabihin yan. Prefigured, mga dating naisip. Tingnan natin ang halimbawa. Si David
Makikita natin yun ng mga talata sa Lumang Tipan. Kung babasahin natin yan, hindi ko na babasahin at ahaba tayo ng mahaba. Pero yan ang paglalarawan kay David sa mga awit. Yan yung kanyang panalangin ng pagsisisi. Tapos, titignan ang bagong David sa Lumang Tipan pa rin, no? Sa Jeremias at sa Isaias. Pagkatapos, ang ikatlo, yung antitypical na David sa bagong tipan na ito, 1:19-24. So, yung David sa lumang tipan na siya ay ah, type o tipo ay makakasumpong ng antitypical David sa bagong tipan. Sa iyo, tatlo yan, ha. Matutuklasan natin sa mga talatang ito na naglalaan ang lumang tipan mismo ng susi para matukoy at magamit ang mga tipo sa kasulatan. Sa madaling salita, ang mga manunulat ng bagong tipan na ang kanilang kasulatan ay ang lumang tipan. Ang Biblia ng mga manunulat sa bagong tipan ay ang lumang tipan. Wala pa naman bagong tipan eh. Kaya yung mga sumulat sa bagong tipan, ang Biblia nila ang lumang tipan ay kinasihan ng banal na espiritu upang gamitin ang mga tipo ng lumang tipan upang ihayag ang katotohanan sa kasalukuyan, lalo na tungkol kay Jesus at ang kanyang ministeryo. So yung typology ay hindi lumalayo sa Panginoong Jesus. Ang typology, ang sistema ng tipo at ang antitipo ay ginagawa sa Biblia upang lalo nating makilala ang Panginoong Jesus. Pangalawang pagtatalakay, tingnan natin na yung tipo at antitipo. Hebreo 8:5. Sila'y, yung mga pari ito, naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sangtuaryo, sapagkat si Moses ay binalaan ng Diyos ng malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo ng bundok. Ito yung sinasabi ko kanina na yung makalupang sangtuaryo, yun ang tipo, at ang makalangit sangtuaryo, yun ang anti-tipo. Mga yugto ng tipolohiya. Hindi nagkataong magpapasya ang mga tagapagpaliwanag ng Biblia sa kung ano ang bumubuo ng biblikal na tipo o paano itong partikular na tipo ay natupad sa bagong tipan at lampas pa. Kagaya ng ko kanina, ay ang mga manunulat sa bagong tipan ay hindi nagpapasya ng sarili nila. Kinasihan sila ng banal na espiritu upang palitawin ang mga tipo ng lumang tipan at i-apply yan sa mga antitipo ng bagong tipan. Nagbibigay mismo ang Biblia ng mga kontrol at prinsipyo tungkol sa paggamit ng biblikal na tipolohiya. Guided sila. Ang mga manulat ng bagong tipan ay guided yan. Hindi basta-basta sa isip nila lamang. Masumpungan natin ang mga tipo at antitipong ito sa buong Biblia at talagang nakakatulong ang mga ito sa pagpapakita sa mga bumabasa kung paano maunawaan ang Biblia at anong mga katotohanang
itinuturo ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus, tungkol sa kaligtasan, at ang pangwakas na pag-asa na meron tayo. Kaya nga ang prinsipyo ng tipolohiya ay mahalaga. Katulad din, naglalahad ang bagong tipan ng antitipikal na katuparan ng isang tipo sa tatlong naiibang yugto. Ito'y mahalaga rin. Merong tatlong yugto ng tipolohiya. Una, sa buhay ni Kristo, yan yung katuparang Kristolohikal. Ah, Christology ay ang pag-aaral ng buhay ni Kristo. Kaya ang katuparan ng Kristolohikal ay sa buhay ni Kristo. Ikalawa, sa karanasan ng iglesia, ito naman yung katuparang ecclesiologikal. Uh, Iglesian is ecclesiology, pag-aaral tungkol sa iglesia. At ang ikatlo ay at ang wakas ng panahon, ang katuparang eschatological. Eschatology and time yan. So, tatlong yugto, Christological, ecclesiological, eschatological. Yan. Titingnan natin yan. Patuloy dadaanan natin yan para makita nyo na yung mga yugto na yan ay napakahalaga sa tipolohiya. Inilalarawan ang mga yugto. Una, sa Israel. Okay, apply natin yan. Hindi ko na rin naiisa-isahin ng mga talata ah, para makita niyo lamang ang pattern. Ah, Nandiyan yung tatlo, yung Kristolohikal na yugto, yung eschatological na yugto, at yung ecclesiological. Ah, Kristological, ecclesiological, eschatological. Iyon ang yung tatlong yugto. So pag-aaralan natin ang Israel, titingnan natin yan sa tatlong yugto at mabubuo natin ang kaalaman tungkol sa Israel na mahalaga. Okay. Ang susunod ay ang Eksodo. Hmm. Nandyan yung yugtong Kristolohikal, yugtong Ecclesiologikal, at yugtong Eschatological. Nandyan din ang mga talata. At ang ikatlong halimbawa ay ang sanktuaryo. Nandyan yung yugtong Kristolohikal, yugtong Ecclesiologikal, at ang yugtong eschatological. Pagka tinignan natin ang sanktuaryo sa tatlong yan, mabubuo natin ang pabalita tungkol sa sanktuaryo. Yan ang tatlong halimbawa. At magagawa natin yan sa anumang doktrina na mula sa Biblia. Uh, Kapag ginagawa natin yan, ay pumapasok tayo sa tinatawag na tipolohiya, typology. Ang pagkakaisa ng kasulatan. Dahil ang kasulatan ay may isang banal na may akda. Sino ang may akda ng Biblia? Ang banal na Espiritu. Ang iba't ibang bahagi ng kasulatan ay pare-pareho sa isa't isa. Ang lahat ng doktrin ng Biblia ay magkakasama sa isa't isa. Mga interpretasyon ng mga individual na sipi ay tutugma sa kabuuan ng tinuturo ng kasulatan na sa ibinigay na paksa. Hindi dapat paglaban-labanin ng mga talata ng Biblia. Hindi. Isang may akda yun eh. Paano niyo paglalaban-labanin ng sinasabi ng banal na espiritu sa isang bahagi ng Biblia at ilalaban niyo rin sa
isa pang bahagi ng Biblia. Hindi tama yun. Pag merong tila baga salungatan sa dalawang talata, ay hindi natin pagbabanggain yan. Hahanapin natin kung saan sila at paano sila magkakasundo. Yan ang prinsipyo ng pag-aaral ng banal na kasulatan. At makakatulong ang pag-aaral ng tipolohiya sa tinatawag na pagkakaisa ng banal na kasulatan. Kaya yan ang dapat na gagawin natin sa panahong nasusumpungan nating mahirap maunawaan ang kahulugan ng isang tiyak na sipi. Marami yan sa banal na kasulatan. Pangalawang pagkakahati at ang unang bahagi ay si Josue ang tipo. Deuteronomio 18, 15 at 18. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iniuutos sa kanya. Ito ay patungkol kay Josue. Kaya nga ang paksa natin ay si Josue ang tipo. Ano, asa ng antitipo. Dalawa yan. Okay, una, si Josue bilang isang bagong Moises. So itinatapat si Josue kay Moses. Paanong paraan yan? Gaya ng natuklasan natin sa unang linggo, yung unang ah, lesson natin, iniharap si Josue bilang ang bagong Moises na sa buhay ng pangalawang henerasyon, inuulit ang pinakamahulugang mga hakbang ng eksodo mula sa Ehipto. Sino ba yung second generation? Yun yung mga pinanganak sa ilang. Sapagkat yung first generation, yun yung mga nangamatay sa ilang. Yun yung mga ayaw pumasok sa Kanaan. Kaya 4 na taong naglibot-libot sila sa ilang at nangamatay sila. Yun ang unang henerasyon. Yun ang mga lumabas sa Ehipto. Yung mga pinanganak sa ilang, yun ang second generation. At bakit si Josue ang bagong Moises? Sapagkat siya ang papalit kay Moises bilang leader. Yung siya ang magdadala sa second generation sa Kanaan. Ah, Siya ang leader. So siya ang bagong Moses. Kung ano yung pinalakad ni Moses, yun ang ipagpapatuloy niya. Tulad na si Moises, si Josue ay kinumisyon ng isang personal na pakikipagtagpo ng Panginoon. Di ba? Si Moses ay kinatagpo ng Panginoon do sa nasusunog na maliit na punong kahoy. Ah, Kinumisyon siya doon. Si Josue ganun din. Kinumisyon siya nang napaharap siya sa isang mandirigma. Di ba sabi niya, ikaw ba ay panig namin? Sabi niya. Um, yun ang dun siya kinamisyonan. Uh, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang sina Moises at Josue, ang katanyagan ng Israel sa gitna ng mga bansa ay pumukay ng takot, inspired fear. Inakay ni Moses ang Israel sa pagtawid sa dagat na pula at inakay ni Josue ang Israel sa mahimalang pagtawid sa Hordan. Pina Pinaalalahanan ang dalawang lider ng pangangailangan ng pagtutuli at ang kahalagahan ng Paskwa. Kaya nga, yung
hamon na hinarap ni Moses, ganun, inuulit ni Josue, siya ang bagong Moses eh. Nagpasimulang malaglag ang mana sa panahon ni Moses at natapos ito kay Josue. Parehong inutusang tanggalin ang kanilang sandalyas. Oh. Sa burning bush, pinatanggal ng Diyos ang sandalyas ni Moses. Doon sa pagharap ni Josue doon sa mandirigma, pinatanggal din ang kanyang sandalyas. So makikita ninyo na pinaghahambing si Josue kay Moises, kaya siya ang bagong Moises. Ang nakaunat na kamay ng dalawa ay naghudyat ng tagumpay para sa Israel. Ito yung nung nakikipaglaban ng Israel at nasa burol si Moses. Pag tinaas ni Moses yung kanyang kamay, nanalo ang Israel. Pag napapagod, ang ginagawa ni Josue at ni Hur ay tinataas nila yung kamay ni Moses. Kaya dito yung sinasabi na ang kamay ni Josue at ni Moses ay nakataas. Yan ang paglarawan. Nagbigay si Moses ng mga tagubilin para sa paghahati ng lupain at ang pagkakatatag ng mga lungsod sa ng kanlungan, cities of refuge. Tinupad ni Josue ang tagubilin. Yung, yung division, pagkahati ng lupa ay sinabi ni Moses yan. At ang nagtupad niyan ay si Josue. Nagbigay pareho ng isang talumpati ng pagpapaalam sa bansa at nagpanibago ng tipan para sa taong bayan sa katapusan ng kanilang ministeryo. So kitang-kita nga natin no, na ang dalawang yan ay halos pareho ang ginampanan. Kaya tama, si Josue ang bagong Moises. Kinatawanan ni Josue ang Mesyas. Ang buhay ni Josue ay isang bahagyang katuparan ng propesiyang ginawa ni Moises. Gayunman, ang ginawang propesiya ni Moises ay hindi natupad sa tunay nitong kahulugan. Sa tunay nitong kahulugan, magagampanan o matutupad ang propesiya lamang ng Mesiyas. Kilala ng Mesiyas ang ama ng buong lapit. Siya ang tunay at ipinahayag ng Diyos ng buong katotohanan. Tunay na inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang bibig. Kaya parehong ang buhay ni Moses at ang kay Josue ay naging mga tipo sa darating na Mesyas, si Jesus. Ah, Paanong si Moses ay si Josue ay kalawang Moses ay pareho si Josue at si Moses na tipo ng Mesyas. Yan ang sinasabi ng ating leksyon. Kaya matapos natin ipaliwanag kanina yung mga tipo at antitipo, ngayon ay sa ating leksyon ay nakikita na natin ang takbo ng pag-aaral na si Josue ay uh, kumakatawan sa Mesyas. Kaya nga ang katanungan ng leksyon ay ganito. Gaano kasentro si Jesus sa sarili mong lakad kasama ang Panginoon? Bakit dapat si Jesus at ang nagawa niya para sa iyo ay maging pundasyon ng buo mong karanasang Kristiyano? Yan ay personal na tanong. Pangalawang pagtatalakay dun sa ikalawang hati. Hebreo 4:8 hanggang 11. Sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan
Hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya may natitira pang isang ma- pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang wag mabwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Okay. So, dito sa ikalawang pagtatalakay ng ikalawang pagkakahati ay titignan natin si Yehoshua at si Yeswa, ang tunay na Josue, ang antitipo. Tanda natin, si Josue ay tipo. Ang antitipo, yan ang tunay na Josue. Bakit? Sino ba yung antitipo? Makikita natin na ito ang Panginoong Hesus. Kaya nga ang title ay Yehoshua. Yan ang pangalan ni Josue. Ang Yeshua naman, yan ang pangalan ni Jesus. Ang tunay na Yehoshua ay ang Yeshua. Ang tunay na Joshua ay ang Jesus. Katunayan sa lumang tipan. Dapat makita ang kwento ni Josue sa pamagitan ng lente ng tipolohiya. No, kaya nga yung unang dalawang paksa ay tungkol sa tipolohiya, mga tipo at antitipo. Ang isinagawang mga gera ni Josue ay mga makasaysayang pangyayari. Bumubuo ng isang kailangang bahagi ng kasaysayan ng Israel. Ang mithiin ng mga gerang ito ay upang manirahan ang mga Israelita sa lupang pangako, kung saan maaaring tamasahin ng kanilang inilaang mana sa kapayapaan at itinatag ang isang bagong lipunan base sa mga prinsipyo ng batas ng Diyos. Maya-maya, ang mga may akda sa lumang tipan gaya ni Esayas ay inihaharap ang gawain ng Mesyas gaya rin ng pagbubuo ng pamamahagi ng sirang mana sa kanyang bayan. Isaiah 49:8. Kung paano na si Josue ay i-distribute niya yung lupang Kanaan sa mga Israelita by tribe, ganun din ang Panginoong Jesus. Yung bagong lupa, sa pagkatapos ng 1,000 taon ay pamamanan niya sa mga maliligtas. Ginagamit ang katulad na terminolohiya na napakadalas sa aklat ng Josue. Gaya ng ang tungkulin ay upang ibahagi ang lupain sa mga Israelita, gayon din ang Mesyas. So, sa bagay na yan, tipo si Josue. At ang Mesyas sa si Jesus ay antitipo. Ipamumudbud ni Josue ang lupang Kanaan, ipamumudbud din ng Mesyas ang bagong Kanaan. Inilalarawan bilang isang bagong Josue. Itinakda ang espiritual na mana sa isang bagong Israel. Yung bagong Israel ay mamanahin ang bagong Kanaan. Yan ang patotoo ng lumang tipan.
bagong Israel. Sinasabi yan ni Pablo, no? Ah, ang mga tumatanggap kay Jesus ay mga anak din ni Abraham, sabi niya. Wala nang Hudyo, wala nang mga Hintil, pantay na. Yung mga Hudyo, yun ang lumang Israel. Yung bagong Israel, magkasama na yung mga Hudyo at mga Hintil. Yun ang bagong Israel, mga spiritual Israelites, sabi ni Pablo. Kaya kasama tayo diyan, bagamat hindi tayo mga Israelita sa pagkakapanganak. Katunayan ng bagong tipan. Iniharap ng mga may akda ng bagong tipan ang maraming aspeto ng ministeryo ni Heso Kristo sa mga termino ng gawain ni Josue. Ah, Kaya nga si Josue ay tipo. Gaya ng paghakbang ni Josue sa Kanaan pagkatapos ng 40 taon sa ilang. Gayon din ang antitipikal na Josue. Sino yun? Si Jesus. Si Jesus ay pumasok sa kanyang makalupang ministeryo pagkatapos ng 40 araw sa ilang at ang kanyang makalangit na ministeryo pagkatapos na 40 araw sa ilang ng mundong ito. So, bago siya bumalik sa langit, he spent 40 days. Ang nagdurusang Mesyas. Pagkatapos ng bautismo ni Jesus sa Ilog Jordan, ang kanyang pagdawid sa Jordan, no, open and close yan. Bininyagan siya sa Jordan, ay yan ang pinaka pagtawid niya sa Jordan. Ang Ebanghelyo, ang mga manunulat ng Ebanghelyo ay sumipi mula sa awit 2:7 at Isaiah 42:1 mula sa isang mesyanikong salmo at mula sa isang awit tungkol sa nagdurusang lingkod ni Yahweh, si Jesus yun. Dahil dito, sa pamagitan ng kanyang bautismo, iniharap ni Jesus bilang ang banal na mandirigma na sa pamamagitan ng isang ah, buhay ng matapad na pagsunod kahit pa sa kamatayan ay magsasagawa ng digmaan ni Yahweh laban sa mga puwersa ng kasamaan. No? Kaya siya tinatawag na banal na mandirigma. Umarap siya kay Lucifer. Naging dahilan ng kanyang buhay at kamatayan sa krus sa pagpapalayas kay Satanas. Pinangunahan ang pagsakop sa ating mga espiritual na kaaway, nag-alok ng espiritual na kapahingahan sa kanyang bayan at naglaan ng isang mana para sa natubos. Maganda yung sumunod na tanong. Ano ang kahulugan ng maging ah, kayang magpahinga na sa nagawa ni Kristo para sa atin? Dahil sa nagawa niya, ay makakapagpahinga tayo. Ibig sabihin, paano tayo magkakaroon ng katiyakan na natalo ni Jesus si Satanas para sa ating kapakanan? Nagawa niya yan sa krus ng Kalbaryo. Pangatlong pagkakahati, ang Mesyas at ang kanyang iglesia. At tatalakayin si Josue at tayo. Alam na natin kung sino yung Josue na yan, no? Si Jesus na yan. Kaya si Jesus at tayo, yan ang talagang title. Apokalipsis 21:1-3. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa.
at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Ah, ito yung pagbaba ng bagong Jerusalem dito sa lupa. Lilinisin ang buong mundo, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa at permanente na ang trono ng Diyos ay nandito. Ililipat na mula sa langit sapagkat ang trono ng Diyos ngayon ay nasa bagong Jerusalem sa langit, nasa loob ng bagong Jerusalem. Kaya pagbaba ng bagong Jerusalem dito ay nandun ang trono ng Diyos. At dito na siya maninirahan. Ang mundo, ang binagong mundo, ang magiging sentro na ng universe. Pumapasok sa larawan ang iglesia. Okay. Parang ang iglesia papasok na sa eksena. Ibig sabihin ito. Si Josue bilang isang tipo ay nakaturo lagpas sa ministeryo ni Jesucristo tungo sa isang katuparan sa buhay ng iglesia, ang katawan ni Kristo. Kinilala ng mga manulat ng bagong tipan ang ekles, eklesiol, eklesiolo, napupulol ako, eklesiological uh, iglesia yan. Nakita natin yung nakaraan yan. Eklesiological na katuparan ng tipolohiya ng Josue. Sangkot ang mga kaanib ng katawan ni Kristo, ang iglesia, sa isang espiritual na labanan laban sa mga pwersa ng kasamaan. Gayunman, tinatamasa nila ang kapahingahan ng biyaya ng Diyos at mga pagpapala ng kanilang espiritual na mana. Okay, so mayroong pangwakas na katuparan ang tipolohiya. Ang pangwakas, ang lubos na katuparan ng tipolohiya ng Josue ay magagampanan sa ikalawang pagparito ni Jesucristo. Ito yung aspetong apokaliptiko at eskatolohiya. Labis na sinasalamin ng buhay ni Josue ang karakter ng Diyos na ang mga tiyak na aspeto ng kanyang buhay ay kinuha ang isang propetikong karakter na inaanino ang gawain at katauhan ng Mesyas. So, sinasalamin ang antitipiko sa buhay. Dapat ay sinasalamin sa buhay natin ang Panginoong Hesus, ang Mesyas. Para sa atin ngayon, ang Mesyas ay dumating na. Ang kanyang ministeryo ay hindi kailangang maging dating naisip, kundi meron pa rin tayong pribilehiyong salamin, uh, reflect ang kanyang karakter, ang kalwalhatian na pinananabikang ibahagi ni Kristo sa kanyang mga alagad at na maaaring maging atin sa pamagitan ng pagbubulay-bulay sa karakter ni Kristo. Mas pinag-iisipan natin si Jesus, mas sinasalamin natin ang kagandahan ng kanyang karakter. Ito'y talagang saligan sa kung ano ang pang-araw-araw nating lakad kasama si Kristo ay dapat na mauwi. Ito ang dahilan kung bakit ang
panahon sa salita araw-araw ay talagang mahalaga. Kasi sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan araw-araw ay isang paraan ito upang ang ating isipan ay matuon sa buhay at karakter at mga katuroan ni Jesus. Sa pamagitan ng pagtingin, oo, mababago tayo. Sa pamagitan ng pagtingin. Paano yun? Sa pagbabasa tungkol sa Kanya. Sa natin mababasa sa Biblia. Kaya nga, si Josue, ang tipo ay sinabi sa mga Israelita, gaano nyo katagal na pababayaan at hindi kunin ang lupain na binigay sa inyo ng Panginoon yung Diyos. Josue 18:3. Paano kung ganoon? Na si Jesus, ang antitipo ni Josue, ay ang kanyang siyang sinabi ni Josue ay para sa atin din ngayon. Babayaan ba natin na hindi maangkin ang lupaing inihahanda ng Panginoon sa atin, ang lupang Kanaan, ang bagong lupang Kanaan sa bagong langit at bagong lupa. Ang misyon ni Kristo ay hindi naunawaan ng tao sa kanyang panahon, nung panahon niya. Itinago ng mga tradisyon, kawikaan, at pagsasabatas ng tao ang itinago mula sa kanila ang mga leksyong sinadyang iparating ng Diyos. At nang dumating ang realidad, ah, sino yung realidad? Ang Panginoon Hesus. Sa katauhan ni Kristo, hindi nila nakilala sa Kanya ang katuparan ng lahat ng kanilang mga tipo, ang laman ng lahat nilang mga anino. Tinanggihan nila ang antitipo at kumapit sa kanilang mga tipo at walang kwentang mga seremonya. Dalahin kung hindi mangyari ito sa atin. Sa pag-aaral natin ng tipolohiya, ang tipo at ang antitipo na ang Panginoong Hesus ay maililigtas tayo sa nangyayari sa Israel na tinanggihan nila ang Mesyas, pinako pa nga sa krus ng Kalbaryo. Amen at Amen. Ang dalahin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang nagdurusang lingkod at banal na mandirigma sa pamagitan ng isang buhay ng matapat na pagsunod, kahit pa sa kamatayan, ay magsasagawa ng digmaan ni Yahweh laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ay dalahin ko na ikaw ay makapagpapahinga sa nagawa ni Kristo para sa iyo. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Sila ay masipag na mag-share. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger. Thank you. Maraming salamat. Magkita tayo
sa susunod na linggo.